there, little learners! Welcome to Teacher Mel's classroom. I am Teacher Mel and I'm so excited to have you here. Magandang araw mga bata! Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay pag-uuri ng basura, muling paggamit, pagtatapon at kalusugan ng tao. Ating pag-aaralan ang wastong pagbubukod ng basura. Maraming uri ng basura ang maaari pang magamit muli sa halip na itapon. Narito ang ilang halimbawa. Una ay ang basurang di-organiko o non-biodegradable. Plastic bottles. Pwede itong gawing paso ng halaman, coin bank, pandekorasyon at marami pang iba. Lata ng delata. Pwedeng gawing lalagyan ng lapis, mini planter o candle holder. Maging ang mga basyo ng shampoo at sabon ay pwedeng gawing organizer sa banyo o sa kusina. Ang mga papel at karton naman ay maaaring gamitin para sa DIY crafts, notebook o packaging. Narito ang isang halimbawa ng napakagandang obra mula sa mga karton. Ang mga tela at lumang damit naman ay pwedeng gawing basahan, eco bag o quilt. Dito sa ipinapakita sa larawan, ginawa itong seat cover. Dumako naman tayo sa mga basurang organiko o biodegradable. Mga balat ng gulay at prutas. Pwedeng gawing compost para sa pataba ng mga halaman. Ang mga tuyong dahon at damo ay magagamit din bilang compost o mulch sa ating mga garden. Ang mga buto ng prutas ay pwede ring itanim upang maging bagong halaman. Narito naman ang iba pang ideya sa pag-reuse at pag-upcycle ng mga patapong bagay. Ang mga broken ceramics ay pwedeng gawing mosaic art katulad ng mga nasa larawan. Ang mga lumang glass jars naman ay magandang gamitin bilang storage container sa kusina. Ang mga lumang gulong ng sasakyan ay pwedeng gawing upuan, planter o laruan sa playground. Maging ang mga baon ng niyog ay pwede ring gawing mangkok, baso at palamuti. Ang mga basurang hindi na maaaring magamit muli ay kadalasang tinatawag na
Residual waste. Ito ang mga bagay na wala ng silbi, hindi na maaaring ma-recycle at hindi na mapapakinabangan pa sa ibang paraan. Narito ang ilang halimbawa. Basurang residual. Hindi na maaaring magamit muli. Mga nabubulok na pagkain. Mga tirang pagkain na nabulok na at hindi na magagamit sa composting. Mga basag na salamin, lalo na kung masyadong pino o kontaminado. Styrofoam. Mahirap itong i-recycle at kadalasang itinatapon na lamang. Mga disposable face mask at gloves. Para sa kaligtasan, hindi na ito inire-recycle. Lubos na maruming papel, tulad ng tissue, papel na basa, o ginamit sa paglilinis. Mga kagamitan na may chemical residue. Halimbawa, mga bote ng pintura, aerosol cans at pestisidyo. Mga plastic na sobrang pino o microplastics. Halos imposible nang kolektahin at i-recycle ang mga ito. Kahit hindi na magamit muli ang mga ito, mahalaga pa rin ang tamang pagtatapon upang hindi makasama sa kalikasan at sa mga tao. Ang mga basurang masama sa kalusugan ay maaaring magdulot ng sakit, impeksyon o pinsala kung hindi maayos ang paghawak at pagtatapon. Narito ang mga pangunahing uri. Medical at sanitary waste. Ginamit na face mask, gloves at diaper. Mga heringgilya at lancet. Mga dugong tuyo sa benda o tissue. Lumang gamot at expired na vitamins. Sanitary napkin at adult pads. Masamang epekto ng mga ito. Maaaring magdulot ng impeksyon, lalo na kung kontaminado ng virus o bakterya. Pangalawa, mga kemikal na basura. Tulad ng pesticide at herbicide. Maging ang mga bote ng bleach, ammonia, at iba pang panlinis. Pati rin ang mga pintura, thinner at glue. Mga lumang baterya ng cellphone at remote control. Ang mga masamang epekto nito ay maaaring magdulot ng iritasyon sa balat, problema sa paghinga at lason sa katawan kung nalanghap at nadikit sa balat. Pangatlo ay ang mga e-waste o electronic waste. Nakasasama sa kalusugan ang pag-iimbak ng sirang cellphone, computer at appliances. Ganon din ang mga lumang charger, earphones at remote control.
Fluorescent light na may mercury. Narito ang mga masamang epekto ng mga ito. Naglalaman ng heavy metals tulad ng lead, mercury at cadmium na nakakasira sa atay, bato at utak kung mapupunta sa tubig o hangin. Pang-apat, mga nabubulok na basura. Nabulok na pagkain. Patay na hayop o halaman. Ang masamang epekto ng mga ito ay umaalingasaw, nagdudulot ng bakterya at umaakit ng insekto tulad ng langaw at ipis na nagdadala ng sakit. Upang maiwasan ang masamang epekto, siguraduhing tama ang segregasyon ng basura at pagsusuot ng protective gear kapag nagtatapon ng hazardous waste.